Ito ang inyong Regional TV News. Ihatid na po natin ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan matapos na pagsasaksakin umano ng sariling ama. Sa Calamba, Laguna naman, nasunog ang nasa 30 bahay kabilang na ang isang ancestral house. Ang mainit na balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa kuha ng drone, makikita ang makapal na usok at mabilis na pagkalat ng apoy matapos masunog ang 30 bahay sa Calamba, Laguna. Naapula rin ang apoy makalipas ang halos 3 oras. Ayon sa BFP Calamba, mahigit 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok, kabilang ang mga ancestral house doon. As of now, ma'am, under investigation pa rin po yung cause ng fire. Umabot po siya ng 111 individuals, ma'am, with 38 families po. May mga area po na wala pong firewall, and may mga area po tayo na gawa po siya sa light materials po, so highly combustible. Kaya po, mabilis po talagang naabot ng apoy. Wala namang nasawi o nasugatan. Inilikas ang mga apektadong residente sa covered court ng barangay at nabigyan na ng ayuda. Patay ang 25 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang ama sa barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong saksak. Critical din sa ospital ang kanyang ama dahil sa tama ng bato sa ulo. Sa investigasyon ng pulisya, lasing ang mag-ama at madalas daw mag-away dahil sa pagkain. Desidido ang ina ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa kanyang asawa. Kukuha ko ng hustisya ang anak ko na pinatay ng ama niya. Siguro itong isang cause nito bakit na sobrahan is yung under the influence of liquor yung mag-ama. So isa siguro ito sa nagpalala doon sa situation. Instead of yung dating regular na away nila lumala. So yun yung isang ini-establish pa rin natin. Tuloy ang investigasyon. Patay na nang nakita ang isang senior citizen na lalaki sa mangrove area sa Sitio Dankalan, Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Wala rin siyang suot na damit. Agad nakilala ang katawan ng kanyang misis dahil sa suot na relo at bowler. Ang biktima halos 4 na araw nang nawawala. Kwento ng misis, may Alzheimer's disease ang mister niya. Hindi raw nagpaalam na makikifiesta. Ayon sa opisyal ng barangay, mayroong nakakita sa biktima na hinubad ang kanyang damit bago lumangoy patawid sa mangrove area. Sabi ng pulisya, posibleng nalunod ang biktima. Wala raw silang nakikitang foul play. Bistado ng mga otoridad ang bulto-bultong marijuana at drug paraphernalia na nakita sa loob ng kwarto ng isang lalaki sa Baguio City. Ayon sa pulisya, ginagamit ng suspect ang social media sa kanyang pagbebenta ng iligal na droga. Kumpiskado ang mahigit 250 grams ng marijuana kasama ang stocks at mga buto na nagkakahalaga ng halos 50,000 pesos. Nagpositibo rin sa drug test ang suspect at inihahanda na ang reklamong isasampa sa kanya. Walang pahayag ang suspect. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.